Problema ba sa titulo ng mga lupa? Ano bang sangay ng gobyerno ang nakakasakop dito? Muli nating alamin ang pangunahing gawain at paano makakatulong ang Land Registration Authority sa pangunguna ni Administrator Eulalio C. Diaz. Ang LRA is the only agency kung saan lahat ng mga titulo at mga dokumento ukol sa titulo ay itinatago. Lahat po ng Register of Deeds natin, 167 of them, is under the office of the LRA, specifically under the office of the Administrator. Kung kaya't minarapat namin na ipagsama-sama yan sa isang opisina dahil nga for convenience at saka for accessibility. So, masasabi natin na lahat ng mga Register of Deeds is now functioning as one dito sa opisina, central office ng LRA. Ang LRA ho ay naatasan by law na magtago ng lahat ng mga dokumento ukol sa lupa. Lahat ng bentahan, pagmamayari, dito po makukuha yan sa LRA, no? Oh. So ano naman po ang inyong, anong mga batas ang mga ini-implement ninyo para dito sa function ng LRA? Ang pinaka-Biblia namin dyan is the Presidential Decree 1529, the Land Registration Code. At nakasaad dyan lahat ng mga dapat mangyari, dapat ng mga requirements ukol sa paglilipat, sa pagpapatitulo, paano mga siwa, proseso, lahat po ay nandiyan sa isang batas na yan, PD 1529. Meron din kami mga dependencies na kamukha ng ibang titulo na ini-issue ng ibang ahensya. Meron dyan CLOA, galing sa DARO. Patent, galing sa DNR. Meron din po tayo ngayon, mga bago ngayon, yung mga CALTI na galing naman sa NCIP. Lahat po yan sa amin bumabagsak kung saan namin nire-register yan. Ano nga ba ang ginagawa ng business and investment scam? Paano ito nakakatulong sa atin? Isa rin ito sa mga tinalakay sa programang Justice on Air sa pangunguna ni Attorney Peter Ong. So, pakilinawin din po sa ating mga kasambahay, no? Kung ano nga po ba yung mga ilang mga examples ng securities at saka ng mga business scams na talamak dito sa Pilipinas? Yung talagang talamak na business scam na ang tina-target mostly yung mga non-professionals kung tawagin, ating mga OFWs, kasama rin dyan mga pulis, yung iba dyan, mga doktor, ito pong pyramiding or yung Ponzi scheme, yung talagang sobrang talamak. Ngayon, doon naman sa mga professionals, we have this white-collar crime, although yung business scam is white-collar, but the white-collar talaga is yung securities fraud. Panloloko rin yan, involving money, pero in a different way. Paano po yun? Paano nagagawa ko? Yung sa securities fraud muna, paano nagagawa yung securities fraud? Ito po sa securities fraud, masalimuot na siya. You have here wash sales, violation ng net capital rule, yung pagnanakaw ng mga brokers ng Philippine Stock Exchange, nagnanakaw ng mga securities ng kanilang mga kliyente. Kunwari ini-invest pero hindi pala sa kanila napupunta o sa ibang tao napupunta. Actually, pinapaikot, parang ganon. Ini-invest, nasa kanila yung securities, without waiting for instruction ng kanilang kliyente, binibenta na nila pala yung securities, then yung pera na pupunta sa bulsa nila. Tapos sasabihin nila, ay, mas okay nang ibenta ngayon. Pero nabenta na pala nila dati pa. Actually, pagka gusto na ng kliyente nila, ibenta mo na yung aking securities, wala nang may bebenta. Tapos, doon lang madidiscover ng kliyente na wala na pala yung pera. Sino po usually ang complainant dyan sa securities fraud? Di yung mga investors talaga, yung medyo mga mayayaman po sa Makati, sa Quezon City. Mas well-off dito yung mga victims. Atin ding balikan ng Interagency Council Against Trafficking o ang IACAT sa panayam naman kay Prosecutor Jonathan Liedo. In a nutshell, human trafficking is what is known as the modern day slavery. Di ba alam naman natin, after the Civil War, slavery has been
outload. Pero meron pa rin slavery all over the world. Yes. Alam natin yan. The same manner, may racial discrimination. Now, human trafficking in its technical sense is any act of recruiting, transporting, harboring, maintaining, or obtaining under any of by any acts such as violence, coercion, threat, or deception for the purpose of exploitation. Okay. Yung exploitation po, Reggie, maraming klase yan. Depende po sa shades of human trafficking. Meron tayong most common is sexual exploitation, another is forced labor, child trafficking, sexual pornography, and of course, the harvesting of organs. At involuntary servitude. Basta the general sense is it's exploitation. Panloloko po using deception. Kailangan po bang tinatransport yung mga biktima from one place to another? Or it can happen nang nandun lang doon sa isang place? It is a transnational crime, meaning it can be committed within the borders of the Philippines, which is domestic trafficking, or it can be committed across borders, such as what is usually known as the trafficking of persons and using the back door towards Malaysia, for instance. Yun yung cross-border trafficking. Trafficking of persons to go to the Middle East, to go to China, to go to Korea, for the purpose of forced labor, sexual exploitation. Sa panahon ngayon ay marami ang nabibiktima ng cybercrime. Paano nga ba ito mapipigilan at maiiwasan? Sama-sama nating alamin sa pangunguna ni Assistant Secretary Jeronimo C. ng Competition Policies, Criminal Code at Cybercrime. Or may mga invitations na naka-receive ako ng isang mana, kailangan ko ng advisor, gusto bang makiparte dito, padala mo na ng $5,000 para bigyan kita ng mga details. Lahat, ito yung mga tinatawag na attempted na cybercrime na yan eh. Meron ng attempt eh. Yung mga nahahack na sites, mga hack na mga passwords, no? Marami na yan ngayon, nananakawan ng ATM pins. All of those are what we call cybercrime cases. Ang problema lang, yung pinag-usapan din kanina, yung revised penal code, wala pa namang computer yun eh. Typewriter era pa yon. So wala pang technology, wala pang internet. So bungi yung buong revised penal code on cybercrime. Kaya sinulong natin yung Cybercrime Prevention Act to protect all our netizens, no? Especially those who are in the BPO, especially for the BPO companies, para meron namang tinatawag na protection of the law. Oh, in real life, kung nanakawan ka ng cellphone, the revised penal code will be in effect. Kung sa online ka naman, nanakawan ka ng credit card details, dapat meron din tayong tinatawag na protection online. Sino naman yung nag-implement dito? We have primary law enforcers, of course, yung tinatawag dalawang forensics library. We have 2 cybercrime units, isa sa NBI, isa sa PNP. Na in fact, we have a lot of complaints already that we're processing. Tapos, ang interesting points kasi sa Office of Cybercrime Reg, may international dimension kasi. No? Pwedeng yung hacker nasa US, pwede yung tinatawag na server nasa Singapore. No? So, kailangan international cooperation. Otherwise, kung ano mga investigasyon, walang mangyayari. No? Tsaka yung tinatawag natin na mga sex video scandals, no? Na lumalabas every couple of weeks, every couple of months, depending on how we approach it, ay dapat holistic din yung approach ng ating investigasyon.